For today's video ay gagawa naman tayo dito ng bonggang display cake. So yung gagamitin nga natin na filling dito ay walang iba kundi yung Fudge It Caramel ng Bakersfield. Nag-bake ako dito ng 12 by 16 na size. Sponge cake to na all-in method na recipe ng Bakersfield. Sa mga interested po ng recipe na to, ipopost ko po siya baka this week or next week. So yung flavor nga ng sponge cake natin dito ay vanilla. Tapos hinati ko lang siya sa dalawa para magkasya talaga to sa 10 by 14 size na cake board natin. Tapos yung icing nga na gagamitin natin dito ay yung classic whip it din ng Bakersfield. Hindi ko na nga kina-crumb coat dito yung ating cakes to go kasi dinediretso ko lang siya kino-cover. Medyo kinakapalan ko muna yung pag-icing tapos isi-scrape ko lang mamaya yung mga excess na nilagay natin. Sa una talaga medyo struggle yung pag-cover sa mga rectangle cakes. Sanay kasi ako sa mga circle or round cakes. Kaya ngayon medyo naninibago pa tayo sa pag-cover ng mga rectangle cakes. Dito nga sa store ay paunti-unti akong nag-o-offer ng mga different kinds of cakes to go para malaman ko kung ano yung patok sa market ko dito. At nakita ko nga na medyo in demand yung mga rectangle cakes. So yung benta ko pala dito sa 10 by 14 na size ng ating cake ay 899 pesos. Saan ka pa makakita niyan? Premium na yung ginagamit natin na ingredients at the same time super affordable. So gumamit nga ako dito ng cake comb sa sides ng ating cake. Tapos nagtunaw ako dito ng caramel fudge it sa microwave para maging runny yung texture niya. At nilagay ko nga siya sa top ng ating cake kasi isi-spread ko siya. Tingnan nyo naman dito yung consistency ng ating caramel fudge it. Spreadable talaga siya at hindi siya mismo sumasama sa icing. Kahit nga gawing mo tong drip, perfect na perfect. Or if i-cover mo siya sa cake mismo, kailangan mo lang talaga siya i-refrigerate or i-chill for 2 hours para maging firm lang yung fudge it. Tapos pwedeng-pwede na yan i-cover sa cake or i-pipe. Napakasarap talaga ng cake na to kasi yung filling niya mismo ay caramel. Tapos yung frosting niya pa ay whip it. At may pa-toppings pa tayo dito ng caramel fudge it din. At nakita ko nga na medyo plain yung top natin. Kaya nilagyan ko din siya ng pattern dito sa taas. Same lang na technique yung ginamit ko. Cake comb lang yung materials ng ginamit natin. Tapos gumawa lang ako ng parang wavy pattern sa top. Sabi ko nga parang eto na lang siguro yung signature na design ko sa ating rectangle cakes. Parang ngayon lang kasi ako nakakita ng ganitong design at naisipan ko lang talaga gawin yung ganito. At nakita nyo naman kung gaano ka-stable yung ating icing and then yung glaze natin sa top. Tingnan nyo naman kung gaano ka-shiny yan. Sabi ko nga kanina parang 3D effect, parang optical illusion. At para hindi na din masyadong plain yung ating cake, nag-add ako dito ng mga rosettes. Kulay red lang nga para mas attractive siya tingnan. Tapos nag-add din ako dito ng mga leaves para floral cake talaga siya tingnan. So same icing lang nga yung ginamit ko dyan which is yung whip it. Tapos kinulayan ko lang gamit yung mga food color gels natin. Nag-add din ako ng different kinds of green para mag-pop talaga yung kulay niya. So eto na pala yung ating display cake. O diba, ang ganda? Ano sa tingin nyo? Maganda ba? So, eto po ay available ngayon sa ating store. Limited lang po per day. Since dalawa lang po talaga kasi yung display chiller natin, kaya limited lang talaga yung magagawa. Diba? Ang simple lang gawin, madali, at napaka-elegant pa. So, yun lang po. Bye!